Next question. Galing kay user 001 GG5SC 4i. GG. Yan, sige. Sir Rai, ask ko lang kung gumagamit ka ng RAW files or JPEG lang. Salamat. Okay, maraming salamat for tuning ulit sa channel na to. So today, sasagot ulit tayo ng mga question ng subscriber sa YouTube. Pero bago tayo magsimula, maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel na to. And meron tayong guest dapat today, pero hindi siya dumating. So, co-host ngayon, si Ryan. Siya sa'yo magbabasa ng mga question. Pasensyahan nyo na yung pagbabasa niya kasi Bulol. Kumart. Sige, anong unang question natin dyan? Tagal ah. Hindi, ako na mamimili. Tapos siya magbabasa. Question number 1. Galing kay Wapi TV. Hello sir, thank you for your tips. Question ba yun? Basahin mo lang. Thank you for your tips. Talagang nakakatulong sa journey ko as a photographer. I've been doing this for almost 2 months. Only I have is clients na din po. I'm very glad kasi as a beginner, marami na din tumatangkilik sa mga gawa ko. Haba. I'm trying to be as versatile as possible. I've done weddings, debut, fanshot, and big events namin. All thanks to you for educating me through your videos. Now sir, I've been seeing na may ang haba po. Ako kahit ano to? Naduduling ako eh. Meron tayong technical dito sa Maximize ko yung unit ko which is Oldie 52,000 Nikon. Gusto ko wag mag-video, wag tuloy. But my unit has a problem when it comes to focusing sa videos. I'm trying to find a better unit for my videos. And I want to ask, sir, if goods na po ba yung Sony a6000 for videos? Yun lang sir. Salamat ng marami and more blessing. Saan nakalagay? Tinugtong ko lang. Sana masagot. Sa haba po eh. Wapi TV. So, unang-una, ang haba ng introduction mo, nahirapan yung reader natin. Grade 2 lang ako eh. The question is, okay po ba ang Sony a6000 for videos? A6000 Sony is good for videos. Ang challenge lang dyan is wala siyang input ng mic. Kung gagamitan mo siya ng audio, tapos wala rin siyang output ng mic. Pero yung quality ng video niya, okay naman. Di ba ang haba nung tanong niya, pero ganun lang kaikli yung sagot ko. Wala ano sa mic? Ganun? Wala. Ano lang siya? Parang okay pa kayong cellphone. Mic na nandun nakakabit, ayun lang. Oo, wala siyang built-in. Oh, yan. May built-in siya. Built-in lang. Hindi na may extend yun yan. Magbibideo ka kailangan nakalapil. Wala. Hindi mo nga siya magagamit. Eh di wow. Ito. Yan. Galing kay April. Pasensya na po kayo sa mga pagbibigkas namin ng name. Pero ipa-flash naman namin to. So, galing kay April 8306. Hello sir. May tanong ako. Okay lang po bang gamitin ang Nikon Flash? Bigyan mo ulit. Ulit. Hindi. Yung Nikon Flash. Okay. Hello sir. May tanong ako. Okay lang po bang gamitin ang Nikon Flash? Tender Loving Care? TTL. Sa Nikon mirrorless camera na ngayon. Thanks. Hindi ko pa na-try yung Nikon mirrorless sa yung TTL. Pero kung gagana siya dun sa DSLR, hindi ko kasi na-try kasi Sony na ako eh. Sorry. Hindi ko pa na-try. Siguro mas maganda kung susubukan mo lang siya. Pero hindi ko pa talaga na-try. Anyway, next question. Mabilis lang to. Galing kay John Matthew Peña 8703. Question. Saka saan po anong name ng page nyo po ipapalo ko po? I think na-follow na to ni John eh. Nagbe-message na rin siya sa akin tsaka nagko-comment na rin siya sa akin sa page ko. So kung gusto niyo po akong i-subscribe, ay i-follow, meron po akong Facebook at saka Instagram. So Brian C. Villamor din po yung account ko. Next question, galing ulit kay John Matthew Peña, 8703. Ito yung talagang question niya. Nag-post ka din, idol. May tanong po ako, goods po ba yung Tamron 1750mm for Canon 550D? Tamron 1750. For the beginners, no, maganda siya. Okay yung 1750, parang all around siya kasi 2.8 to. Pero para sa akin based din sa mga, kasi dati Tamron user din ako eh. Medyo naging challenge lang sa akin yung Tamron kasi sa simula lang siya sharp. Hindi ko pa na-try ngayon yung mga bagong Tamron. Pero before, yung mga Tamron na ginagamit ko. Pagbago lang? Ganun? Pagbago lang siya talagang sharp. Pag yung medyo gamit na gamit. Pag gamit na siya, parang meron na siyang malabo, may haze na siya. Ganon. Cloudy na. O nga pala, may co-host pala ako dito. Dapat pala kinakausap. Kailangan pa ako magtanong. Ayan di ba? Tapos yung 550D, medyo luma na yun eh. Lumang model na ng Canon yun. Maikli yung dila niya eh. Kamag-anak na si Coco Mark. Pwedeng mag-upgrade ka na rin unit. Pwede kang mag-RF, pwede kang mag-Sony, o kaya mag-Nikon ka, o kaya Fuji. Yung mga mirrorless. Mas magaan, mas madali na siyang gamitin. Okay, next question. Galing kay Enduts
TV. Sir, gusto ko sana mag-wedding photoshoot pero 2 lens lang po ang baong ko. Kit lens 5521, camera is Sony A6000. Any tip po, sir? Tips. Ang What tips? lens niya is 550, 55 to 200 at saka Isa lang yung nabanggit niya eh. kit lens. Oh, Yung kit kit lens ng 1600, A6000 is 16 to 50. I think para sa mga bago, no, wala naman talagang wala naman kailangan entry level na yung camera ko, kailangan full frame na yung camera ko. Hindi naman ganoon talaga. Ang kailangan mo lang is meron ka pa ring passion kahit anong camera, kahit cellphone nga pwede mong gamitin eh. Kaya lang, dahil lang din sa mga influensya ng mga photographer na dinidisplay natin yung mga camera natin. So yung mga beginners parang yun agad yung goal nila, no. Pero pwede kung ano yung lens na meron kayo diyan, kung ano yung try to maximize. Maximize lang. Kasi kami dati, nung nagsisimula kami, no, Nikon D40, tapos kit lens lang din siya. Then, nangihiram lang ako ng 50mm para magkaroon lang ako ng prime pang portrait. So, minaximize ko yun hanggang sa nakapag-invest ng panibagong lens. So, hindi siya agad na dapat mag-upgrade ka agad. Bili So, ng bili. yes, dapat mag-upgrade ka ng skills. Tapos, pag alam mo na nakulang na yung, nakukulangan ka na dun sa gears na meron ka, yun yung time na kailangan mo na mag-upgrade. Hindi mo kailangan na mag-upgrade ka tapos hindi mo pinag-aralan, hindi mo na maximize yung mga meron ka, which is kaya niya palang i-provide yung kailangan mo. Mawawala yung sense na or yung gamit, 'di ba? Sayang yung gamit mo, 'di ba? I hope na nasagot, no. Okay, next question galing kay Lex Tolentino. Boss, idol, baka naman pwede pengi preset always watch your video. Advance things. Okay, Lex, message mo lang ako sa Facebook o kaya sa Instagram. Send ko sa iyo yung link ng preset. Next question. Phil Black ano? Ito, galing kay Phil Blackfire 6157. Sir, tanong ko lang, may mga papapicture sa akin nakatoga dito sa DIY photo studio ko. Pero soft copy lang kailangan niya. Magkano plus yuan or paano plus yuan? Salamat. Hindi ko alam kung saan yung location mo, no? Pero kung halimbawa magbibigay ka kasi ng presyo pag service lang, pwede kang mag-rate ng per hour mo o kaya per day, 'di ba? Mahirap kasi yung actually ngayon wala na namang printing, 'di ba? Mas madali magbigay ng rate kapag service lang. Kasi kapag meron na siyang print out, costing ka ulit, panibagong costing, printing. So I hope nasasagot namin yung mga question nyo. Next. Hi sir, pwede po bang mag-apply sa inyo ng bilang assistant? Pag mo nakakagawa ng trabaho. Hindi po pwede. Kasi po ako yung assistant. Pag tinanggap ka naming assistant mo, wala ng trabaho sa namin. Next question, galing kay Triple N with E. Hello po, I have question. Po, as a beginner, paano saan po kayo nagsisend ng photo sa mga clients nyo? Ang barok mo na magbasa. Any recommendation and tutorial po? Thank you. Dati, nagsi-CD pa kami. CD. Old school? Hindi pala CD, DVD. CD. CD pala, CD. CD. So, binaburn pa namin yun sa CD burner. Tapos, ilalagay namin sa envelope, tapos isasend namin. So, ngayon, ang ginagawa na lang, Google Drive. Minsan kasi tinatanong ng kliyente, hindi ba daw nasisira yung quality kapag sa Google Drive? Kasi 'di ba sa Facebook nasisira? Lumiliit. So, lumiliit yung sa Google Drive, hindi naman kasi as is siya, malaking files nga lang yung kailangan. So, pwede kang mag-Google Drive, pwede kang bagong ano. set, ano ba yung isang pang-send ng files? I-comment na lang. Please comment down below. Nilimutan ng tawag eh. Pero i-comment nyo nga sa baba kung anong tawag dun. Mamaya, i-search namin, tapos balikan namin yung ilalagay namin sa comment. Okay, next question. Galing kay Odilon Castro. Share any tips sa pagbili ng second-hand lens? Does the age of lens matter? For example, 5 years na yung lens since nabili mo na yung seller. Nabili mo yung seller? Lens since nabili nung seller. Oh, tama naman ah. Sige, 5 years na nung nabili nung seller yung lens niya na binebenta. So parang third hand na siya? Tama ba? Oh, third hand. Hindi, bumibili siya ng second lens. Ngayon yung... Second hand? Ng second hand nga. Pero first hand yung pinagbibili niya. 5 years old na yung lente. Hindi. Sabi niya, 5 years na yung lens dun sa unang nakabili. Dun sa nakabili. Tama ba? 5 years old na yung lente. Anong question? Does the age of the lens matter? Does the age of lens matter? Kapag manual lens, mas maluma, mas maganda. Pero kailangan palinis kasi may mga punggos na siya, may dust, gano'n. Pero kung yung mga bago ngayon, kasi kapag, halimbawa, siyempre, hindi naman natin maiwasan mabagsak. Pag nabagsak yung lente, pag lalo AF na siya, may nasisirang parts doon sa loob ng lens. So, medyo, medyo
Risky. Tama yun. Risky, no? Kaya, i-check mo pa rin kapag pagbibili ka, scratch ba siya? Malalaman mo naman kung may dent yung lens. Tapos, silipin mo yung glass kung wala siyang mga punggus. Yung dust, ganun din siya. Madali din siyang pumasok. Or, tanong mo rin, baka napalinis niya na pa ba? O napalinis na niya? Or nabuksan na ba yung lens? Baka may history na yun ng repair Ito magandang question to galing kay Ian. Si Ian, ano na to? Ian Abonita. Ano na siya? Suki na to sa Q&A ng channel natin. Idol, pumapalpak na din ba kayo during shoot sa kasal sa simbahan? As a professional photographer, paano nyo, ano yung biggest mistake na nagawa nyo sa isang shoot? And paano po ba masabi ng isang photographer na professional na sila? Naka-basis ba sa year of experience? Daming tanong question mo is, meron na ba akong nagawang may pumalpak na ba ako sa simbahan? Marami na. Kasi kung hindi ka pumapalpak, hindi ka matututo. Marami na. Hindi ko na pwedeng isa-isahin. Hindi tayo matatapos. Tapos, ano yung professional photographer? Ano po yung mga biggest mistake na nagawa nyo sa isang shoot? Biggest mistake, maling format. Maling format yung nagawa ko. So, kailangan ko pa siyang i-convert into another format. Merong requirements yung client na settings para dun sa on-site. So, hindi ko nagawa. Hindi ko siya na set sa camera ko. So, pagdating nung pinagalitan ako nung nag-hire sa akin. Kasi iba yung Kasi iba yung settings. Ganun, oo. Para sa mga nag-hire ng mga kapwa shooter, wag nyong tao dito. Wag kayong matakot na pagalitan yung mga hire nyo. Oo. Di ba? Kasi doon sila matututo Pagka hindi nyo yan sinabihan kapag okay lang. Mauulit okay, mauulit. Oo. Para naman sa mga nag-shoot, nagpi-freelance kayo sa iba, manghingi kayo ng feedback. Maganda kasi yun para ma-improve nyo yung sarili nyo. Manghingi kayo ng feedback. Pag di na kayo kinuha, ibig sabihin nun. Oo, di ba? Mas masakit yung hindi kayo kukunin. Kahit nakita na nangyari, post yung studio owner, di ba? Tapos nauna kang nag-message, di pinansin. Ibig sabihin nun, ayaw na sa'yo. Alam mo Siyempre. Alam nyo na pag hindi kayo kinuha ng studio o ng client, alam na this. Hindi nila nagustuhan. So, maganda yung humingi tayo ng feedback. Teka lang, di ba tayo tapos kay Ian paano ba masasabi na ang isang photographer ay professional? Unang-una, pag sinabi nating professional, wala yan sa gamit. Wala rin yan sa skills. Kasi kung halimbawa, di ba ang pag ginagamit mo na yung trabaho mo, professional ka kasi trabaho mo yun Yun, tama. Di ba? Tama. So, basta ginagamit mo na siya as a trabaho, pro ka na. Pero depende yun kung magpapaka-pro ka. Hindi. Professional kasi profession from the word profession, di ba? Profession mo siya. So, pag hindi mo siya kinukonsider sa profession, pwedeng sabihin hindi ka professional. Hindi ka pro. So, malaki yung criteria sa pagiging professional. Marami yan, Maraming category. Hindi lang yan sa gamit, di ba? Hindi porket meron kang professional gear na gamit. Pero kung kilala na gamit niya lang pang daily shoot lang. Pero pro camera yung gamit, 'di ba? So hindi yan about sa camera gears, hindi yan about sa lens. Nasa tao yan. Kumbaga parang tao yan, 'di ba? Kung doktor ka, professional 'yon. Profession mo 'yun as a doctor, 'di ba? Pero kung sabihin mo na doktor ka, tapos nagsushoot ka ng wedding, pwede mo bang sabihin na professional photographer ka? Pero hindi naman 'yun yung profession mo talaga, 'di ba? Ganun. Wala siya sa experience, wala siya sa number of experience. Okay, next question. Okay, ito ulit galing kay Ian Abonita. Idol, ask ko lang, tinamaan kasi ng punggos yung prime lens ko na 1.4. Paano po ba matatanggal tapos mahal po pa paayos or palinis? For now, din naman nakaka-apekto sa quality. Ano dapat gawin, Idol? Yung unang question mo, paano matatanggal yung punggos tapos mahal po ba paayos nun? Kailangan mo siyang ipalinis. Hindi siya nawawala. Dumadami siya. Okay? So, kailangan mo siyang pabuksan sa trusted na repair shop. Sa Hidalgo, marami yan, di ba? Sa Quiapo. So, punta ka doon. Kung makakapunta ka sa Quiapo, sa Hidalgo, kaya padala mo na lang kung ganyan. Kung merong repair shop dyan na marunong magbukas ng lens, kailangan mo siyang pabuksan. Hindi yan mawawala. Dadami yan. Tapos yung next question mo, nakaka-apekto. Yes, nakaka-apekto yan. Nagkakaroon ng haze yung pictures. Dumadami yung, parang meron kang nilagay na plastic na filter dun sa harapan ng lens mo. Dun yun. Magiging ganun yung parang meron siyang foreground. Tapos, anong dapat gawin para hindi
di tamaan ng punggos. Unang-una, yung punggos kasi sa weather yan, di ba? Doon siya nabubuo. Pag So, nag-uulan, yan. mas ano yun eh. Parang lagi ma-moist. Yun, moist. Doon siya nagkakaroon ng punggos. Sa moist. So, kapag yung lente mo, nilagay mo sa mga sa moist na place, medyo delikado yon. So, kailangan mong maglagay ng, ano tawag doon? Di ba nga iba, may box pang para sa camera lang. Para yan. Hindi yung box. Kasi siyempre, mahal yung box eh. Hindi siya pang beginner. Pag ano lang, bili ka lang ng, ano tawag doon? Parang yung... Silica gel. Silicone gel. Silicone gel. Ano tawag doon? Silicone? Yung basta yung panlagay sa sapatos. Silicone gel ba lang doon? Silica. Silica. Pagalitan tayo ng technical natin eh. Silica. May pangatlo po kasi kaming dito. Director namin. Yun. So, bili ka nun, o kaya, lagyan mo ng Tawas. Humidifier. Ano doon? Humidifier. Yan. Humidifier. Ayan. Spell. Bahala na siya. Uy, may haters na tayo. Thank you po sa hates. Nakakahilo. Galing kay Odelin Castro. On Castro 7497. Sir, kailan ulit yung video nyo? Ask ko lang, any tips pag umuulan? Any photoshoot day? So, ito na po ulit yung Q&A video. Any tips pag maulan yung photoshoot? Hindi po maganda mag-shoot ng uulan. Diba? Kasi, hindi naman, digital na yung camera natin, no? Mahirap mag-shoot. Pero kung hindi man maiwasan, katulad yung shoot natin sa Dibu, diba? Hindi na maiwasan yun. Huling video na in-upload namin. Oo, yun. Panoorin nyo yun. Panoorin nyo yung video na yun. Medyo, mahirap mag-shoot kapag maulan. Siyempre, iwasan mong mabasa ka, iwasan mong mabasa yung camera mo. Saka outdoors siya, hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Mahirap hindi naman umuulan kasi indoor. So, okay lang indoor. Anong tips? Pag tips, unang-una kailangan may payong ka. Pangalawa, may plastic yung camera mo. Tapos, magbigay din kayo ng, kumbaga parang, let's say, maulan talaga yung time na mag-shoot kayo, no? O kaya yung week na yon maulan. O kaya may bagyo, ganun. So, dapat meron kayong option doon sa place. Parang may plan B na kayo na pag hindi tumigil yung ulan, meron tayong indoor. Indoor shoot. So, pwede nyo i-consider yung Burst Creative Studio. Pwede kayong dito. By the way pala, nasa Burst Creative Studio tayo. Kung naghahanap kayo ng venue for your prenup shoot, pre-debut, seminar, workshop, podcast, video shoot, production shoot, green screen, visit nyo lang yung page namin. Mag-inquire lang kayo. Sasagutin kayo ng mga aming mga admin. Very friendly. Pag may mga question po kayo katulad din tong video natin, dito na lang po kayo mag-comment ng question para mas madali nating masagot. Ito. Galing kay Julius Rubin 1493. Sir Brian, ask ko lang po sana kung paano kayo nag-sort queuing ng mga wedding photos nyo after event. Any tips po? Help, thank you. Wedding, no? Wedding. Yun ako nag-wedding. Import mo agad siya sa Lightroom lahat ng picture. Tapos tanggalin mo lang yung mga, alam mong tapon na. 'Di ba minsan may mga test shot pa tayo diyan, gano'n. So tanggalin mo lang 'yon. Tapos pili ka na lang ng best shot. Siguro kahit mga 100 shots. 'Yun yung pwede mong gamitin pang-upload, pang-market, pang-website. Tapos yung the rest, enhance mo na lang. Gawa ka na lang ng preset mo na pare-parehas. Pero dapat yung mga pictures, yung settings mo ng camera doon sa wedding, dapat meron ka ng parang ideal o yun yung standard mo na settings para hindi ka na papalit-palit. So kung meron kang preset na ginawa, dapat yung settings ng camera mo sa wedding pare-parehas. Para pag sinalpak mo siya in-import mo siya sa Lightroom, tapos nilatagan mo ng preset mo, parehas pa rin yung output doon sa mga past. Hindi siya mahirap pag doon. Pag adjust mo yung iba-iba kulay. Time consuming. Yun, time consuming din siya kapag ganun. Okay, next question. Galing kay Melvin Ginyo 7769. Sir Idol, question ko. Plan ko po is mag-dual body and dual prime lens for event. Ano po kaya ang recommended nyo na combo lens? As of now, I'm using 1855 2.8 saka Viltrox 33mm. Tsaka 56. 56mm. Hindi mo nasabi, Melvin, kung Sony, Nikon, or Fuji, or Canon ka dito. Pero siguro lens na lang. Lens ba yung tanong mo? Tama, lens naman yung question yun. Hindi niya naman sinabi, no? Siguro kung nasabi niya ba kung anong event? Wala. Corporate event o wedding? Lahat prime lens for event lang Siguro kung may budget ka naman, no, pwede kang mag 20x70 tsaka 70-200 tapos isang prime lens like 50 or 85 pang portrait lang. Di na yun. Di ba?
all around wide, ganyan. Yun na yung combo. Long shot. Dual body, okay? Maganda yung plano mo na may dual body ka. So yung dual body hindi lang siyang para mapadali yung trabaho mo sa pagpapalit ng lens, ganyan. Pero pag dual body kasi gamit mo, meron kang backup. If ever may mangyari dun sa camera mo, dun sa main cam mo, meron kang backup na makukuha. Tama. 'Di ba? Kailangan may backup. Okay? Next game, galing kay Boss Marco. Boss Marco, I think sir, di nauubos yung shutter count. Then more na mas maraming shutter count, magamit mo the more na mas paunti-unting napuputol yung shutter curtain. Kasi twice na ako nasiraan ng shutter curtain, almost 100k shutter count. Palang nagamit ko, then naputol yung shutter curtain niya. Tapos yung Canon 11D 1000 ko, almost 900k shutter count din nasira yung shutter curtain. Kumpara doon sa 700D. So ano yung question dyan? Hindi daw nauubos yung shutter. Ang normally nasisira, yung shutter curtain. Shutter curtain. Hindi pa rin ako naubusan ng shutter count eh. Pero, meron akong camera na nabili dati. Nikon D700. Bagong palit siya ng shutter count. Kasi naubos daw talaga yung shutter count niya. Yung curtain kasi, yun yung parang, alam mo yung blinds sa camera. Yung gumaganon. So, kung pwede ka lang sana ipakita sa inyo, no? Kunin mo nga yung Nikon. Pakita ko sa inyo. Para maganda naman yung discussion natin. Pag may mga question kayo, comment nyo lang dito sa baba. Tapos, susubukan nating sagutin. Okay? Medyo, technically, sa Nikon, pwede akong sumagot, tsaka sa Sony. Pero sa Nikon, sa Canon, at tsaka Fuji, medyo, nandito siya sa loob eh. Yung parang curtain. Makikita nyo yan sa loob. Dito sa loob. Luma na to, sara na to ha. Huwag niyong gagawin sa camera niya. Kaya mo, may natanggal na parts oh. Meron siya sa loob, parang blinds. So, Boss Marco, meron akong na-experience before, no? Na bagong palit talaga yung shutter counter ata. Ayun, hindi ko alam kung tawag doon. Medyo mahal. Tapos, pag tinignan mo talaga yung shutter count niya, bababa na. Yung shutter curtain, yes, madali talaga siyang masira, lalo pag madalas kang nag-shoot. So, kaya rin siya tumagal talaga. Depende yan sa paggamit. Kapag mahilig ka mag-burst, medyo madaling masira yung shutter curtain. Next question galing kay Cabana 3274. Hello po sir, okay po ba yung Samyang 85 for Sony and Sony A7C? Salamat po. I think Samyang 85mm for Sony A7C. Actually kahit ano namang gamitin mong lens sa A7C okay naman eh. Kaya lang, kung mag-85 ka, go for native lens na lang. Sony din. Affordable naman yung yung 85 1.8. Nasa 20 lang siya. Compare, 'di ba? Yung Samyang medyo konti lang naman diferensya, di pagtabihan mo na ng extra. Oh, investment 'yun. Matagal mo na magagamit 'yun kaysa yung bibili ka ng Samyang. Hindi naman sa sinisiraan ko yung Samyang, no? Pero hindi ko pa nasusubukan kasi yung Samyang eh. Baka alam mo magpahiram sa atin si Samyang para masubukan natin yung mga bagong lens nila. Dali yung 35-150 nila ngayon. Gusto ko matry. Sana si Samyang Philippines meron sila noon. Yung pwede kang manghiram. Para masubukan. Oo. Kahit walang commitment. May commitment dapat. Oo. Hindi kasi si Canon, 'di ba? Si Canon nagpadala sa atin noon. Oo, si Canon po kasi nagpadala yun sa amin dati ng camera, RF, ano ba yun? Nalimutan ko eh. Ano bang RF yun? So nagpadala siya ng camera sa amin, tapos pinagamit niya sa amin sa event. So na-review namin siya ng maayos. Kaya lang, hindi ako Canon user. Saka hindi rin natin may kasama ba lente yun? Meron. Meron din siyang RF lens na kasama. Hindi ko lang siya na-maximize kasi hindi nga ako Canon. Ayun, ito yung camera na. R5. So pinadala niya ng R5 tapos yung lente 24105 na f4. RF. Sobrang ganda niya. Pero sorry, Sony kasi ako eh. Ayun. Paano ba ako napunta sa Canon? Dahil kay Samyang. Okay. Hindi ko pa rin po nagagawa yung review ko sa 2470 ng Samyang. Kasi hindi rin po ako happy doon. Sabihin ko sa inyo pag nagawa na namin yung review. Okay. Next question. Tripod na. Galing kay Mar Alpha Alec. Sa tripod. Sir, follow-up ask lang po. Ano po yung ball head at fluid head? Gusto po kasing tripod magamit for photo and video. Ibig ba sabihin bibili ako both ball head and fluid head for same tripod? Thank you. Ano ba yun? Ako hindi ko alam yun eh. Fluid head, tsaka ball head. Ito. Fluid head. Ito ball head. Yung may ganun. Pag hybrid ka,
para hindi ka na bumili ng dalawa, ng fluid head tsaka ball head, mag-fluid head ka na. Kasi, kapag nag-ball head ka, mahihirapan ka kung magbibideo ka. Pero pag naka-fluid head ka, hindi ka mahihirapan. Tsaka mostly yung gumagamit ng ball head kasi, mga nagsushoot ng product. Saka medyo Tsaka yung mga landscape. Pero pag fluid head gamit mo, pwede mo naman gamitin sa photo yan eh. Mas madali pa siyang i-move. Ganon. So, go for fluid head. Wag dalawa. Unless na kaya mo naman. Ngaling kay Boss Will, 17. Hi, isa po akong photographer. Nahihirapan na yung nagbabasa. Gugutom na po ako. And pinaka nahihirapan po ako ay color grading ng mga pictures ko. Pwede po ba makakuha sa idea kung paano po? Medyo hirap po kasi ako sa skin tone pero maganda pa din ang color grading. Salamat po. Sana... Color grading siya. Ano yung question nyo? Makakuha sa inyo ng paano? Kung paano po. Unang-una, Idea. kailangan yung mga pictures mo, straight from the camera, sorry. Kailangan, meron kang standard na settings para sa camera mo. Kasi, Yung request ng di ba? Minsan sa request kung anong kulay yung gusto ng couple. Para pareho na agad. Kasi pag magkakaiba yung settings mo, pag nilatagan mo ng preset yan, Pangit. iba-iba. Iba, Pati yung location kung saan ba saan ka mag-shoot. pag sa labas. Oo, di ba? Kaya may kilala akong studio na wedding photographer, ayaw niya ng gabi. Mahirap pang gabi. Gusto niya lagi maliwanag. Kasi yun yung Mahirap forte mag-ilaw. nila eh. Yun yung settings eh. Mahirap pang ilaw. Mahirap mag-ilaw. Pwede rin hindi marunong mag-ilaw. Hindi ikaw yun ah. Dapat upgrade upgrade ng ilaw. Anong ilaw? Mag-aral siya mag-ilaw. Fluorescent? Hindi kasi Ano ba yung ilaw natin dito? Amaran. Amaran. Amaran 200 tsaka Amaran 100. 100S. Next, i-review po namin yan. Galing yan kay Hindi naman nila tayo sponsor. Message nyo na lang kami. Okay, pero yung skin tone, pwede mo siyang, meron akong tutorial dito sa YouTube. Hanapin mo yung kung paano magtama ng skin tone. Paano mo ayusin yung skin tone. Hindi kasi iba, ang gusto nung pumuti, maitim naman yung client. So, Hoy, black and white. Gawin mo black and white. parang di halata. Ito, next question galing kay, ito. The Real Blood 2720. Ito, real ba yun? Real blood? Anong mas maganda or mas madali? I-edit, JPEG o RAW? Salamat, baguhan pa lang. Sana mawala na yung kaba ko kapag nasa shoot. Pabaligtad yung sagot natin. No? Bakit ka kinakabahan sa shoot? Hindi ka confident? Hindi, normal naman yung kinakabahan. Di ba? Pero yung... Ikaw ba kinabahan ka na ba sa shoot? Lagi. Hindi kasi ako pag kinakabahan ako, mas ginagalingan ko yung pag kinakabahan ako. Kasi pag yung masyado na akong feeling ko magaling ako, pumapalpak ako ng trabaho ko. Ganun yun. Tama. Pag Makes yung sense. overconfident ka, mas mahirap yun. Mas maganda pa rin yung kinakabahan. Nga. Di ba? May kilala akong photographer babae. Hindi na masyadong kinakabahan niya. Kinakabahan siya pag nag-shoot. Nangangatog pa nga yung kamay ni ganun. Naka-burst. Yun na siya. Naka-burst. Tapos, sobrang tangkad kasi nung pinipicturean niya. Kaya, bakit ka Kailangan. Okay lang din yung kabahan, no? Okay lang yun. Kasi pag ganun, parang yayabang, ayun tama nga yung sinabi mo. Yayabang ka na. Tapos, mo lahat ng alam mong gawin. magre-rely ka pa rin sa taas. Diba? Ibig sabihin, parang dapat mag-pray ka muna bago yung shoot mo. Pag kinakabahan ka, mag-pray ka. Para masabi na, okay, hindi ako nagre-rely sa sarili ko, diba? Meron akong kinakapitan. Magbibigay sa akin ng wisdom para makapag-shoot ng maganda. Ganon. Okay. Overconfident. Yes. Next, balik tayo dun sa question niya. Asan na ba? I-edit. Edit, JPEG o RAW. Mas madaling i-edit ang RAW. Kasi, hindi pa siya na-compress. Yung color, madali mo pa siyang mabatak. Pero mabigat yung files. Tsaka kung, ang question is, bakit ka mag-RAW? Diba? Kung ordinary pictures lang naman yun. Kung maganda na yung shoot mo konti na lang naman ang babatakan mo Oo nga. Kasi pag parang tingin sa akin pag nag-RAW ka, di ka confident dun sa, kasi hahabulin mo yung editing Diba? Galing talaga ni Kuya Ryan. Ay, mga natutunan ko sa'yo. Di ba? Tama yun. Kasi aasahan mo yung, huwag nyo asahan yung editing. Dapat as is, di ba? Yung shot mo, maganda na. Kung mag-i-enhance ka, mas gaganda yung shot. Pero yung aasa ka sa RAW para mag-edit ka, pangit. Tapos pag nanghingi yung ang papangit ng RAW mo. Ay, RAW talaga yun eh. Diba? Pangit talaga yun. Diba? Iba pa rin yung umpisa pa lang. Maganda na yung shot mo. Yeah. Respect lang po para sa mga dagdag lang. Oo. Para sa mga, hindi pa sa photographer, no? Para sa mga nag-hire ng photographer. Huwag po kayong manghingi ng mga RAW kasi hindi nyo po yun magagamit. Kasi kailangan nyo pa i-convert. Hindi nyo rin agad may ipopost yun Hindi nyo yun pag pinost mo yun sa Facebook, hindi yun tatanggapin. Kasi masyado mataas. Iba format nun eh. Mataas din
masyado yun. Malaki yung files. Di, unang-una hindi mo talaga siya mapopost. Hindi talaga. Hindi. Kasi hindi siya babasahin ni Facebook eh. Yung iba, JPEG RAW. JPEG RAW para sa ad nila. Pero yung sinesend sa client, JPEG. Oh, madali na yun. Oo, Pwede diba? na rin nila i-upload direct tayo habang naantay yung mga edited pictures na galing sa di ba? Yung RAW kasi, hilaw yan. Yung JPEG, luto na. Medyo enhance. Nagugutom tuloy ako. Okay ka pa dyan? Direct, okay ka pa? Okay, next question. Galing kay Kuya Mo Brian. Kuya Mo Brian, 7877. Saan lugar po kayo base? Kung from Cavite po kayo, tumatanggap pa po kayo ng assistant. Ay, sinagot ko na po yan. Pag tinanggap po kayo, wala na po ako dito. Mawawala po ako ng trabaho. Hindi, malay nyo. Mas lumaki pa tong studio namin. Oh, yes, siyempre. Diba? Doon naman tayo pala. Pag lumaki palaki. tong studio namin, madadagdagan kami ng assistant. Malay mo, ikaw assistant ko. Yo. Confident? Okay. May ka pa rin. Sige, next question. Ito. Ronnie Boy. Galing kay Ronnie Boy. Ronnie Boy, Sir, good day. Tanong ko lang po, Sir, bakit po, nag-iiba yung skin tone ng subject pag katapos ma-capture Sony A6000 and salamat po. Bloodless. Nag-iiba? Tingin ko ano yan. Iba kasi hindi kasi accurate masyado yung monitor ng camera. Hindi siya talaga yung assist. Pag nilagay mo siya sa... minsan pag binuksan mo sa iba yung kulay. Di ba? Iba-iba rin yung kulay ng monitor. Tulad itong sa laptop, pag iba yung resolution ng laptop mo, tapos yung monitor mo, iba din yun. Magkakaiba silang kulay. Sa monitor. Pero paano mo malalaman kung tama yung skin tone? Siya nakakita anong sinushoot niya eh. Magkakaiba kasi rin tayo ng vision eh. Sa kulay. Sa kulay. Diba? Iba skin tone ko, iba skin tone niya. Diba? Baka iba yung skin tone mo. Tapos yung iba, like kay, sino ba mga magagandang yung mga LeBron James. Kahoy skin tone. Diba? Iba rin yun. Hindi mo masasabi na tama yung skin tone. Diba? Saka ikaw yung nag-take ng picture. Sa ikaw yung nakakita ng client kung tama ba yung skin tone na ibibigay mo dun. Pero hindi naman siguro yun. Malamang sa monitor lang yun eh. Tama. Ang kailangan mo lang naman iwasan sa skin tone talaga, yung sobrang dilaw. Saka yung ma-violet. Saka yung sobrang blue. Yun. Blue. Yun lang, dalawa lang. Kailangan igitna mo lang sila. Yung labi ko nag-iiba. At saka yung skin tone na, yung sa mga events na maraming ilaw, maraming yung mga spotlight sa loob. nagiging, minsan yung subject mo nagiging Barney, nagiging... sa ilaw naman talaga yun. Incredible Hulk. Alam naman na din ng yun eh. Pero kung yung nagpo-portrait ka, tapos gano'n ang kulay. Alam na this. Ibig sabihin, hindi ka marunong. User, IT, 4BB, 5B, K3G. Question, malaki po ba ang singil ko sa shoot 1K po? 4 hours shoot, then pre-nap shoot na. Baling naging 2 days ang shoot. 1K? 500 a day? Oy, yung rate, depende yan sa inyo. Bawa, ito, baka naman nagsisimula pa lang siya. Isang araw pa lang sa kanya yung camera. Diba? Parang yung siningil niya is pang pamasahin niya lang. Tsaka siyempre pagkain. Yung iba nga, libre pa pagbaguhan, diba? Oo. Pang pang portfolio. Oo. Para sa mga naman, may medyo matagal na, tapos kumikita na, huwag niyo naman pagtawanan yung mga naniningil lang ganun. Kasi, dati po ako, nung nagsisimula ako, kay Marlon, yung wedding ni Marlon, yun yung unang-unang wedding ko. Hindi ako naniningil kasi alam ko hindi naman ako marunong eh. Hindi yung kay Marlon, yun yung unang wedding ko. Alam mo yun, yung wedding na yun, sinusundan ko lang yung, di ba kasi sabi sa... Meron talaga silang, meron silang official. Tapos yung official nila, sila yung mga nauna talaga sa industry, may hawak silang camera, video cam. Tapos may ilaw, yung mainit, sumusunod pa yun. So yung ginagawa namin, nung kasama kong photographer, sinusundan lang namin kung tapatan ng ilaw, tsaka kami magpipicture. Kasi, may ilaw na. Low lights, hindi pang low lights yung camera namin noon eh. Pang beginner talaga siya. Sa simbahan namin doon, ilaw lang ng mga salamin yun. Oo, di ba? Hindi nakabukas ang ilaw. Kaya hindi kami naniningil. Pero binigyan kami ng pinakain kami kasi wedding yun. Tapos ano tawag dito? Binigyan kami ng pamasahe. May nagbigay sa amin ng pamasahe. May binigyan kami ng pamasahe noon. Kasi papunta pa kaming Cavite noon. Oh. So binigyan kami ng pamasahe. Tapos, yung question mo, malaki ba? Kung matagal ka na nagsushoot, medyo maliit yan. Pero kung kakasimula mo pa lang at naghahanap ka pa ng portfolio, ganun talaga. Ako nga, di ba, libre. Birthday ng inaanak ko, ako nag-shoot. Hanggang ngayon, libre pa rin siya. Kunin nyo siya, libre. Libre. Libre nyo lang yung electrical bill nila, kuryente, yung bahay. Palitan tayo ng libre. Tuition fee. Oo. Yan.
Libre. Libre din yun eh. Puro ano lang yun eh. Para yung experience ba. Wala rin yung mabawasan yung kaba. Oo. Shoot. Nice. O, para makapag, yan, masanay ka rin magpa-post. Yan. Oo, Practice. ganun, Diba? Kasi kung bibiglain mo din yung tapos ang laki mo maningil, tapos nung nag-actual ka, hindi worth it dun sa output ng video mo, picture mo. Tama. Diba? Ikaw pa rin, ikaw din na magdi-decide kung tataas ka na at hindi. Tama. Diba? Alam mo na yun eh. Oo. Pero baka kasi, hindi niya naman sinabi kasi kung saan yung location niya eh. Baka kasi sa province talaga. O pag Di ba? Siguro. Oo. Yung dito kasi, ang demand dito sa metro. Iba. Na Iba kasi yung cost of living. Baka iba yung cost of living dyan sa inyo. So, depende yan. So, kung hindi ka pa talaga bihasa or wala talagang experience, no? Okay lang yun. Basta friends kayo, tapos makakagawa ka ng mga magaganda yung mga shoot mo. Continuous watching lang. Ano? Continuous watching sa vlog natin. Oo, yun. Manood lang kayo dito sa amin. Oo. Kahit hindi sa amin, sa ibang vlogger. Hindi, sa amin lang. Hindi na tayo masyado nakakapag-upload. Hindi, mag-upload na tayo. Gano'n mag-i-edit eh. Okay. Ano ba ito? Stud ba yan? Stud. Sabi niya, great stop. Araw-araw mag-content. Napaka-supportive ng mga subscriber natin. No? Sabi niya, araw-araw ka mag-content. Hindi kami magsasawa. Wala na po kami ito yung kay Kion03. Sabi niya, kung may post daw ba ako sa Facebook nitong content na to, yung suporta kaibigan. So, i-upload ko rin siya. Oo nga, para ma-share niyo sa Facebook. Wala na. Ayan. Siguro ganito na lang. Kapag meron pa kayong question, comment nyo lang dito sa video na to. No? Para, ikaw ba, Aray? Ano bang masasabi mo? Wala na akong masabi. Hindi, ilang years ka na nagsushoot? Tingin mo, ilang years na ba? May years na ba? Meron na, mga magdadalawa. Magdadalawa? Wala pa, isang taon pa lang. Marami nagsasabi na, late na ako, Late bloomer. late na ako nag-start ng photography, ganyan. Tapos, matanda na ako, baka hindi na ako pwede sa ganyan. So, wag nyo siyang gawing, parang Hadlang. hindrance o hadlang na hindi nyo gawin, hindi nyo i-pursue yung career nyo. Meron niya akong kilala, alam mo yon, yung gusto niyang pursue yung career niya, nag-resign siya sa trabaho, tapos naging photographer na lang talaga siya. Pero matanda na siya. Ilang taon? Almost 50 na ata yun. Si Attorney Fortune niya, di ba? Hindi, tumigil na siya sa Pero photography. di ba dati? Oo. Mga wedding pa yun. Tsaka mahal yun, maningit. Doon sa almost 1 year mo, ano yung parang bakit gusto mo maging photographer? By the way, hybrid po kami, no? Hybrid po kami. Pwede kaming tubig at tsaka battery. Ano yan? Sorry. Pwede paghaluin yung mantika tubig. Photographer, videographer kami. Bakit hybrid? Next content. Hybrid kami, magsishoot kami ng photo at saka video. Pero may mga genre na sinushoot namin, hindi lahat. Ang tanong, No. hindi, ano yung parang, Turning point. kasi Turning ito point yung lagi kong sinasabi, no? Pag advance ka ng isang chapter sa isang tao, let's say sa nag-aaral ka ng book, pag advance ka ng isang chapter sa isang tao, pwede mo nang i-share, pwede ka nang magturo sa kanya. Hindi para yabangan, kumbaga parang pwede kang magbigay ng advice o tumulong. Ano yung pwede mong maging advice sa mga beginners na katulad mo? Beginners pa rin naman ako eh. Kahit ako beginners pa rin naman. Always listen lang doon sa nagtuturo. Yan. Saka pag nagkamali ka, accept mo. Yan. Kasi di naman perfect yung kala mo, tingin mo minsan, tama yung ginagawa mo. Pag nakita nung mentor mo, accept mo lang pag, ganito yan, wag mo gawin to. Wag mo na ulitin. Tapos minsan discover mo yung ibang bagay doon sa karap mo. Karap? Sa karap ko. Anong karap? Karap tawag doon. Kung saan mga ginagawa ko. Kung parang, ito karap ko ngayon na maging photographer. Saka, ano lang yun, always listen, manood, makinig. Tsaka, apply mo yon. Apply. Lahat ng mga natututunan mo, Apply. i-apply mo. Tapos pag may di ka alam, magtanong. Di ba? Lang yun. Pag binigyan ka na ng go signal, do your best. Ano pa? Okay lang yun. Okay lang kabahan. Pero maya-maya yun, nawawala ng konti. Oo, tama yan. Ako, gusto ko mag-practice, magpa-post kasi hindi ako marunong eh. Hindi, sa una talaga mahihiya ka. Ang hirap. Parang Mangangatog ka. Ang hirap mag-utos. Kailangan mo maging director. Director. So, dahil hindi dumating yung guest dapat namin ngayon, no? Pero, hindi naman kami nagagalit. Siyempre, may mga personal issue. So, shout out sa'yo. Shout out sa'yo. Comment kayo sa baba kung ano yung mga next na topic na gusto nyong pag-usapan dito sa podcast namin. Gagawin namin podcast to, promise. Saka yung mga gustong mas matuto pa, titake kami ng basic photography. Ay, oo. Meron kaming workshop. May workshop kami dito sa studio. Doon ako natuto.
Shout out pala sa mga Estudyante. kaibigan namin dyan sa Malaysia. Uy! Kaya mo ba mag-Malay? Ano ba? Babatiin mo sila sa Malay. Salamat pagi. Morning yun gabi. Gabi yun. Pagi malam. Ay, malam pala. Tama, malam. Pagi. Tama, malam. Malam. Di na Shout out sa inyo dyan. Lalo doon sa yung sa dati nating supervisor. Si Maram Jayaram. Si Maram Jayaram. Don't shit me. To our former supervisor there in Malaysia. I hope you can watch this video. And by the way, we're doing our photography and videography profession here in the Philippines. And we hope that wherever you are now, you are happy. Hindi, mabait yung supervisor namin na yun. Lagi lang siya nagtatanong why. Puro why lang yung sinasabi. Uy, sana nga mapanood niya to, no? To make it will make you laugh and smile. Kung pag nakita mo kami dito, no? Actually, you can use the Google Translator so you can understand what we are saying here. Pero kung hindi kami nakapag-Malaysia at hindi namin nakilala yung mga friend namin dyan sa Malaysia, baka walang ganito. Malamang. Diba? Kasi doon naman nag-start yung ano mo eh. Oo, doon nag-start yung career namin sa photography. Jump shot. Kasama ko si Ryan nung bumili ng... Ay, hindi ko siya kasama. Pero kasama ko siya. Madalas ako gumagamit ng camera. Oo, kasi gumagamit dati. Nikon D40. Ganun. Jump shot lang. Ayun. So, tapusin na natin itong video na to. Ang haba lang i-edit. Ang haba lang i-edit ko. Ang haba na ng-edit niya. So, maraming salamat for watching this video, for tuning. I hope meron kayong natutunan. Again, thank you for the support. Sa mga gustong magpagawa ng video soon, you can contact us. Para sa mga gustong magpa-picture, pwede kayong pumunta, mag-visit sa studio namin. Kung may kailangan kayo, let us know kung paano namin kayo matutulungan. And by the way, I'm Brian C. Villamor and we help people to learn anything about photography. And kung hindi ka pa nakasubscribe, consider subscribe. Ngayon na. Mauna. Tapos comment nila ang question. Yun nga, sabi ko kanina, kung meron kayong gustong topic for the next vlog or podcast, Please comment below. down below. Next time, mag-i-invite kami ng medyo senior na photographer. Photographer? Sana may pumayag. Okay? Thank you. See you again sa mga susunod pa nating mga videos. Bye-bye. Bye.